Ngayong araw, napag-isipan ko na magba-body conditioning kaya ako. Wala naman din akong ginagawa sa farm. Total, umuulan-ulan na rin dito at malapit na ang rainy season. Kaya mag-inject na lang ako ng ating mga alagang kambing. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Umagang-umaga, niyaya ko na pala dito ang kapatid ko na tambay na rin na mag-inject ng mga alagang kambing. Siya pala yung bunso ko na kapatid sa pamilya at ako naman ang panganay na lalaki. Sinabihan ko na nga siya na tulungan niya ako magtrabaho since wala na nga kaming caretaker sa mga alaga naming kambing. Since wala na akong ginagawa, sabi ko, tara, mag-inject na lang tayo. At syempre, tayo ang boss dito, wala namang magagawa sa akin ng aking mga kapatid. Ay Ragune, sorry na. Pagkatapos kong sinabihan ng aking bunsong kapatid, ay kaagad ko na din palang hinanda ang mga gamit na aking gagamitin para sa pagbabody conditioning ng ating mga alagang kambing. Ang inanda ko pala dito ay mga vitamins at pang-deworm sa mga alaga natin. Sa mga gusto palang mag-avail ng mga vitamins and other goat medicine, mag-message lamang po kayo sa akin para ma-assist ko kayo ng tama para sa inyong mga alagang kambing. Ito pala ang mga ginagamit ko kapag nag-i-inject ako ng mga alaga kong kambing. Ang mga ginagamit kong mga ito ay monthly kong binibigay sa kanila upang pag-body conditioning sa kanila. Lalong-lalo na ngayon, nagsisimula na ang rainy season. Meron pala akong isang litrong fenbendazole na pang-deworm para sa mga buntis na kambing na hindi pa malapit manganak. Pagkatapos naman ay isang litro ng albendazole para sa mga dumulaga, kusiro, bulugan, at mga hindi buntis na kambing. Ang vitamins pala na aking ginamit ay B-Complex 45 na 500 ml na rin para makatipid na din tayo dahil sobrang dami ng ating bibigyan na alagang kambing. At isa pang vitamins na aking ginamit ay vitamin ADE plus selenium. Ito pala ay 100 ml lamang at wala tayong choice dahil maliliit lamang ito at kulang sa mga kambing natin. At ang last natin na gagamitin ay ang secret weapon natin na ngayon ay hindi na pala secret ito. Ang ginamit natin na secret para sa pag-i-inject ng mga kambing ay ang DIY stopper natin. Sa next vlog natin ay tuturuan ko kayo paano gagawin ito. Ayan pa lang mga gamit natin na gagamitin. At makikita nyo naman sa video na sobrang dami nating syringe para sa ating mga alagang kambing. Pagkatapos ko palang ihanda ang mga gagamitin natin ay nagbihis na rin ako dito. Dahil hindi tayo pwedeng hindi magbihis dahil may operasyon tayong gagawin. Para bang doktor kapag may ooperahan. Outfit check muna tayo mga kagri. Nagsuot pala ako ng heavy duty na botas dito in case na maapakan tayo ng mga malalaking kambing ay hindi tayo masasaktan. Nagpants na rin pala ako para kapag hinubad natin yan ay malesen natin yung amoy ng kambing. Nag-t-shirt na lang pala din ako dahil baka sabihin nyo na ulit-ulit na lamang ang mga ginagamit kong sinusuot. Nagkopya na din ako dahil mainit talaga. Kailangan protected pa rin tayo sa init ng panahon. At syempre, ang bag natin na puro mga vitamins at pang-deworm para sa ating mga alagang kambing. Kaya tara mga kagri, pumunta na tayo sa bahay ng mga alaga nating kambing. Pagkatapos dumada, ay kagad na rin akong dumiretso sa bahay ng ating mga alagang kambing. Ginagawa ko pala ang body conditioning na ito sa ating mga alagang kambing para lalo silang maging matibay sa panahon ng tag-ulan. Actually mga kaagri, monthly kong ginagawa ito para malesen natin na magkasakit ang ating mga alagang kambing. Alam nyo ba na natrauma na ako dati? Nung last rainy season, namatayan po ako ng halos 20 pirasong kambing nang walang nagagawa dahil malakas ang ulan. Kaya ngayon, hanggat kaya ko, ay binibigyan ko sila ng mga maagang body condition para in case man na dumating ang malakas na bagyo, ay safe sila at wala na akong pangamba pa sa mga alagang kambing. So ngayon mga kagri ay nandito na tayo sa bahay ng ating mga alagang kambing. Dito sa main corral natin, dito tayo mag-i-inject dahil halos nandito ang mga kambing natin na iba-body condition. Alam ko na marami-rami ito pero kailangan natin itong gawin para sa ating mga alagang kambing. Tinime-lapse ko na rin pala ito at baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Kapag normal video lamang, inuna ko na pala dito ang mga maliliit na kambing at mga dumalaga at mga bulugang kambing na rin. Nagbigay pala ako sa kanila ng 2 ml ng albendazole at tinaas ko na ang dosage nila sa vitamins na 3 ml sa B-complex at 2 ml sa ADE plus selenium. Pagkatapos ng mga maliliit na kambing ay kaagad na naming kinuha ang mga malalaking kambing na payat
at hindi buntis at yung mga buntis na rin. Nagbigay pala kami ng 5 ml na fenbendazole at 5 ml na B-complex at 5 ml na ADE plus selenium para makondisyon talaga ang katawan ng ating mga alagang kambing para ngayon sa paparating na tag-ulan. Pagkatapos natin mag-inject ng kambing ay papakita ko sa inyo ang mga itsura nila. Sa video kasi ay hindi sila makikita dahil sobrang bilis nito. Ayan pala ang mga kambing natin na injekan mga kagri. 29 pieces pala ang mga yan mga kagri. Ganyang kadami ang mga ini-inject natin every month. Ganon tayo kabusisi sa pag-aalaga ng kambing dahil sila ang mas prone ngayon sa tag-ulan. Kung sino ang mga basbata at maliliit, sila ang mahina sa panahon ng tag-ulan. Tandaan niyo yan palagi guys. Nililipat pala namin ang mga ito after ma-inject sa ibang kulungan dahil upang hindi na madoble ang ating trabaho at hindi sila ma-super overdose sa mga vitamins. Kasi sa sobrang dami niyan ay magkakalituhan talaga tayo mga kagri. Kaya ganun ang ginagawa namin. Or kaya naman, gumamit kayo ng mga Combinex na pang-spray na kulay violet para sa marking ng mga natapos ng na-injekan guys. Ang pangit lang sa marking mga kagri ay maaring mapasa sa ibang kambing kapag nagsiksikan or naglapitan sila. So makikita nyo pala na wala dyan ang mga inahin natin yung na-inject. Dahil konti lang naman sila, kaya tinandaan ko na lamang mga ito. Hindi kayang ilipat kasi ng aking kapatid sa ibang kulungan dahil mabibigat at malalaki ang mga ito. After natin mag-body conditioning ay binidyohan ko na din ang mga alaga nating kambing para makita nyo sila mga kagri. Napansin nyo na konti lang ang ininjekan ko sa mga malalaki dahil healthy naman ang mga ito at magaganda ang kanilang katawang. Mapapansin nyo pala yun guys kapag mataba at makinis ang balahibo ng inyong mga alagang kambing. Pero hindi porke healthy ay hindi na sila magkakasakit. Kailangan pa rin natin tutukan ng mga ito para hindi bumagsak ang kanilang mga katawan. Nang natapos ko ang lahat ng ito ay kaagad na ako umuwi dito dahil tapos na ang ating trabaho. Alam ko nakakapagod ito pero dito tayo naging masaya. Sabi nga nila, kapag gusto mo ang trabaho, walang nakakapagod dito. So guys, doon lamang nagtatapos ang ating video dahil uwi na tayo sa bahay para mag-almusal. At muli, ako nga po pala si Kaagri na lagi nagsasabi na thank you and happy farming.